Just to give you an idea sa konting patutuo lang, ako po ay 35 years na in the ministry. I started preaching the gospel when I was 15 years old. Kung ako po ay nasa high school pa lamang at hanggang ngayon ay patuloy na ginagamit ng Panginoon. Ako po ay may asawa, 3 na po yung aking anak at ang bunso ko ay graduating ngayon sa by August, graduate na siya, nasa Germany po siya nag-aaral sa biyaya ng Diyos. 3 lang po yung anak ko, yung panganay may trabaho na, yung pangalawa may trabaho dito sa Pilipinas. Babae, lalaki at babae yung bunso ko na nasa Germany, nag-graduate po ngayong August. At loobin ng Panginoon, makarating kami doon sa Germany sa pag-graduate niya. Walang imposible sa Panginoon. Amen? Amen. Praise Amen. God. So, Amen. makibasa po kayo sa Epeso 1, ang talata ay 13 hanggang 14. Yan po ang ating tutunghayan sa gabing ito. Basahin ko po sa Tagalog. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya, ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. At sa gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. Praise God. Ang nais ko pong itapik ngayon ay ang patungkol po sa banal na Espiritu Santo, pero hindi po ako magpo-focus sa ginagawa at sa katangian ng banal na Espiritu. I will be focusing on the authenticity, because the Spirit of God will give us security, all right, authenticity, and ownership. So ang banal na Espiritu ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng katiyakan, no? Kung baga, kahit ikaw ay walang pera, ay kapag meron kang life insurance, no, at ikaw ay merong plan, pag may nangyari, may makukuha kang halaga, 'di ba? Kagaya ng mga na 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 aksidente, namamatay, pero yun ay mga temporary security lamang sa buhay. Ang tunay na seguridad ay yung kapag ikaw ay nawala sa mundong ito, ay meron kang patunguhan na alam mong tiyak at ito ay ang kaharian ng Diyos. At alam natin kung paano tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? Ang gusto natin, yung iba gusto makapunta sa langit, gusto makarating sa kaharian ng Diyos, pero sa simbahan niya hindi makarating. Paano kaya makarating pa sa langit? Kaya yung pagsisikap ng tao na makarating sa kaharian ng Diyos ay kailangan lakipan ito ng pananampalataya, sapagkat yun ang magiging bihikulo natin sa patungo sa kaharian ng Diyos. Ang daan ay si Jesucristo at ang pananampalataya ay pagdaan kay Jesucristo, at ang elemento ng pananampalataya, mahalaga na kilala mo siya at sumusunod ka sa Kanya. At kapag yun ay ginawa natin, ang ating kaluluwa ay sigurado na, meron ng security. Alright? We have the Spirit of God. Iyan ang ating guarantee, no? He is our guarantee according to this verse, at ito yung ating ding sabi sa Dito ka. ibang book, ang Holy Spirit ang ating katuwang, or ibig sabihin yung salitang paraclete, no? Yung siya yung kaagapay sa kasama natin. Kaya kung tayo nalulungkot, kung tayo
merong mga dinaramdam, huwag nating kalilimutan that the Holy Spirit is within us, nasa ating puso. Itinaktak na ng Diyos nung tayo ay sumampa, nung tayo ay nakinig ng salita ng katugang tatak sa ating puso, at yun ay ang banal na Espiritu Santo. So the Holy Spirit gives us security. The Holy Spirit gives us authenticity. Yan. Pag pinag-usapan yung authenticity ng isang tunay na Kristiyano, makikita natin dyan yung Galatia 5:22 hanggang 23. Ito po yung sangkap ng isang tunay na mananampalataya. Okay? Ito yung bunga. Sapagkat yung ikaw ay legit na legit, ikaw ay authentic na authentic, ay walang halong ingredients na hindi naaayon, kundi tumpak na tumpak talaga. Kaya yan ang ginagawa ng Holy Spirit sa atin, authenticity. At pagkatapos yung ownership, because we are of God, we are led by the Spirit of God. Yun ang sabi ng Roma 8:14, na yung mga anak ng Diyos, pinangungunahan sila ng Espiritu ng Panginoon. Therefore, if the Spirit is leading us, yung worry, yung ating kalungkutan, yung ating mga personal problems, ay hindi dapat natin pinagbubuhusan ng panahon, dahil alam natin na ang Espiritu ng Panginoon ay nasa sa atin. Sa halip, tayo ay mag-focus sa kung anong meron ka. Mahirap kasi yung mag-focus ka sa wala ka, ang hirap, di ba? Wala ka sa sitwasyon, malayo ka sa pamilya. Pero ang totoo niyan, ang Holy Spirit, ang presensya ng Diyos nasa ating mga puso, at pwede tayong manangan sa kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga pangangailangan o sa ating mga kondisyon o sa ating sitwasyon. Amen? And lastly, the Holy Spirit gives us authority. So, He is our security, He gives us authenticity, ownership, and then authority. So meron tayong kapangyarihan. Ngayon, ang ating magiging usapin dito ay paano ba malaman na ikaw ay legit na Christian? Yan. Paano ba natin makikita yung pagiging tunay nating Kristiyano? So, the word legit, yung L-E-G-I-T, dyan lang po tayo dyan lang tayo iikot. So, number one, how to know that you are a legit Christian? Number one, you are led by the Spirit of God. Ang Espiritu ng Panginoon ang magdadala sa iyo doon sa pananampalataya. Mahalaga ang pananampalataya dahil hindi natin malulugdan ang Diyos kung wala tayong pananampalataya, kung hindi tayo mananampalataya. We cannot please God without faith. Hebrews 11:6, yun ang sabi po roon. Kaya alam natin na ang Espiritu ng Panginoon ito, dahil dinadala tayo doon sa pananalig, sa pananampalataya. Kaya kung minsan may mga sitwasyon, may mga problema na sa tingin mo ay problema talaga, pero ang dulo pala nito, inilalapit ka ng Diyos sa kanyang presensya. Ang dulo pala niya ay lalo mong nauunawaan yung pagmamahal ng Diyos. Kaya paano mo malaman yung nangyari sa iyo ay maganda o pangit? Actually, hindi talaga natin alam kung yung nangyayari sa atin ay maganda o pangit. Isang bagay lang ang sinasabi ng Bible sa Roma 8, ang sinasabi po roon ay lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti natin na nagmamahal sa Panginoon. Praise God. Kaya kung meron ka palang pagmamahal sa Diyos, anuman ang sitwasyon, anuman ang mga pangyayaring nagaganap or magaganap pa, ito ay magiging lamang stepping stone. No po? Ang lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kaya dahil hindi natin alam kung ano ang magiging dulo, ano ang magiging bukas, we just need to trust the Lord. Kaya napakahalaga ng pananampalataya. Dadalhin tayo niyan sa lugar na kung saan yung ating isip, yung ating puso nakaangkla sa pangako ng Diyos. Ang Espiritu din ay dadalhin tayo sa intercession, sa pananalangin. Kaya kapag tinatamad ka, mag-pray, hindi yun Holy Spirit. Okay? Dahil ang Holy Spirit na nasa sa atin, dadalhin ka niyan sa pananalangin.
Maaring ang katawan mo ay pagod, maaring ang isip mo ay gulo, at hindi ka nakakapag-pray dahil nga pagod, at hindi ka rin nakakapag-meditate dahil sobrang stress sa isip mo. But one thing is sure, nariyan ang Holy Spirit para pakinggan ka at tulungan ka. Alright? Kaya we need to be filled with the Holy Good night, love. Spirit, led by the Spirit, at kailangan nating magbigay ng panahon sa salita niya dahil ito lang po talaga ang makakapagbigay po sa atin ng ating mga pangailangan, yung kalakasan na kailangan natin sa ating mga pangailangan. We need to worship the Lord every day. Worship the Lord every minute, every second of your second of your life. Okay? Pangalawa, how to know that you are a legit Christian? Number 2 is equip ka for the work of the Lord. Ibig sabihin ay ikaw ay nagpapakorek, nagpapadisciple, nagpapaturo. Alam niyo ang pinakamahirap na kalagayan ay yung kinukorek ka kasi walang koreksyon na hindi masakit. Lahat ng koreksyon ay masakit at dahil nasasaktan ka, nararamdaman mo yung pagiging tao, ang tendency ng taong nasasaktan lumalayo. Pero alam niyo kapag ikaw ay lumayo, ikaw ang talo. Sabi sa Bible, kinukorek ng Diyos yung mga mahal niya. So ibig sabihin bilang magulang, alam natin ng mga nanay nagagalit pero hindi ibig sabihin na kinamumuhian tayo ng ating mga magulang. Nagagalit sila dahil gusto lang nila ay ang kapakanan natin, ang ikabubuti natin, yung ating magiging kalagayan or kapakanan ang iniintindi. So we need to be equipped by studying the word and yung magpapa-disciple. Kailangan may nagme-mentor, may nagtuturo. At kapag may mga correction, willing ka magpa-correct. Actually, kapag filled ka ng Holy Spirit, full of Holy Spirit ka, madali ka ng i-giya, madali ka ng ituwid, at madali ka ng maturuan. Pangatlo po, yung giver, not greedier, no? Yung paano malaman na legit ka, ay giver ka, hindi ka madamot. At napakasaya po ang nagbibigay at ang tunay na Kristiyano hindi na siya nagdadamot at hindi na rin siya nag-iisip na ang mga bagay na meron siya ay kanya. Ang isip niya ang mga bagay na meron siya ay pinagkatiwala lamang ng Diyos sa kanya na kailangan niya itong gamitin, masinop na gamitin at maingat na gamitin at kailangan mabigyan ng kapurihan ang Diyos sa mga bagay na meron tayo, lalo na yung ating mga tinatangkilik, lalo na yung ating mga pinaghirapan. We need to honor the Lord. We need to glorify the Lord doon sa ating mga meron na mga bagay-bagay. Amen? So, type nyo lang po amen dyan kung kayo sumasang-ayon. At kapag ang isang tunay na Kristiyano nakakakita ng pangangailangan, hindi talaga po siya nagbubulag-bulagan, hindi siya nagkukunyari, hindi rin siya nagiging madamot. Sa halip ay naroon ang kanyang nagagalak na puso na tumulong at magbigay. At minamahal naman ng Diyos, sabi ni Pablo, ang mga taong nagbibigay. Pang-apat po na palatandaan na ikaw ay legit na Christian, ito ho, masusubok po talaga dito yung ating willingness to attend the service. Baga, in love ka sa gawain ng Diyos. Hindi ka nagpapahuli, hindi ka tinatamad, hindi ka lumiliban, tuloy-tuloy. Kasi ang sabi nga ng Panginoon sa Matthew 6:33, kapag inuna natin at hinanap natin ang katuwiran niya, idaragdag ng Diyos sa atin ang ating mga pangangailangan. At panghuli, panglima, na sangkap ng isang legit na Christian ay yung letter T, no? Kanina letter L, led by the Spirit of God. E, equipped for the work of the Lord. G, yung giver, not greedy or greedier. And I, in love sa gawain ng Panginoon. At panghuli yung letter T, ikaw ay truthful, trustful, thankful, and fruitful. Ang daming full, ano? So truthful, hindi ka na nagsinungaling. Hindi mo na buhay ang magsinungaling. Kapag ikaw ay
masanay tayo na lagi naku-convict tapos hindi naman natin tinutuwid. Kasi kapag ikaw ay kinu-convict ng Holy Spirit, pero hinahayaan mo lang, pinapabayaan mo lang, hindi mo inaayos ang buhay mo, hindi mo kinukorek ang iyong sarili, mapupurol yung iyong conviction, mawawala yung sanay ka na. Kaya balik ka uli sa dating buhay, which is sabi ni Pablo, walang bahagi ang mga yaon sa kaharian ng Diyos. Kaya kailangan natin maging truthful. Again, this is the fruit of the Spirit, yung Galatians 5:22, Galatians chapter 5, verse 22 to 23, na kailangan makita sa ating buhay. Ito ay bunga ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Itong mga ito ay nagiging evident sa buhay natin at ang resulta nagiging tayong thankful, nagiging tayong trustful, nagiging tayong fruitful, nagiging mabunga ang buhay. Alam niyo, masarap mabuhay na fruitful yung iyong bawa. Trabaho ka ng trabaho, yung iba kasi ang ginagawa, nagtatrabaho ng trabaho tapos wala din nangyari. Ilang taon sa abroad, pagbalik, wala din nangyari. Nakapagpatayo ng bahay, gulo-gulo, hiwalay naman silang mag-asawa. Paano nga ang sentro ng buhay ay ang Panginoon, na dapat pinaghahari natin sa ating mga sarili, sa ating buhay, at sa ating pamumuhay, mahayag yung bunga ng Espiritu kapag tayo nananatili sa Kanya. Amen? So let us be a legit Christians. Legit ka ba? Kung legit ka, purihin ang Panginoon. Amen. At tayo ay pagpapalain ng Diyos. Manalangin po tayong lahat. Dakilang Diyos, sa gabing ito, kayo nakakaalam ng mga pangangailangan, ng sitwasyon ng bawat isa. Abutin niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Palakasin niyo po kami. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, hayaan niyo po na kayo'y patuloy na mangusap sa aming puso at isipan at hindi kami maging bingi, Panginoon, sa tinig mo, kundi bubuksan namin ang aming mga pandinig, ang aming mga spiritual ears so that we may be able to listen to you, to hear from you, and we will be able to do what you have said. At malinaw ang salita mo, Panginoon, napakarami mong sinabi, marami kang pinangako na para sa amin na yung mga anak na nananampalataya, inaangkin namin ito, Panginoon, at hindi po namin ito bibitawan. We will stand in your word, O God. Kami tatayo sa iyong pangako. Nangako ka sa aming Panginoon, kaya panghahawakan namin ito at mangyayari ito sa aming mga buhay. Kaya patuloy, O Diyos, dalangin ko po ang bawat isa, sangkapan mo ng pananampalataya, ng pasasalamat, ang aming mga pagpapagalang, aming mga ginagawa. At kayo po ang magkaloob sa amin ng aming pangangailangan, kagalakan, kaligayahan, kasiyahan, kapayapaan sa lahat ng mga sitwasyon, sa lahat ng mga problema. Kayo ang aming maging pananggalang, kayo ang aming kublihan, kayo ang aming kalakasan, kayo ang aming buhay. Salamat po sa gabing ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa na narito sa Zoom at kayo ang patuloy na magpalago ng aming pong pananampalataya, ng aming pong mga kalagayan, ng aming pong buhay. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you. Amen.